magandang araw. And thank you again for finding this vlog. Papakita ko sa inyo yung hiking adventure na sinalihan ko last April 13, 2025. This was in Zambales. This is in Mount Marikina. So, nasa Sitio Maporac siya sa Barangay New San Juan in Zambales. So, touchdown kami ng 4:25 AM. Pero yung meeting place namin was in Greenfield ng alas 10 ng gabi. So from there, nag-start na kami ng pick up and then biyahe na papuntang Zambales. And from there, nagkolong-kolong kami, which is 100 pesos per head. So wala yun sa binayaran namin. I mean, excluded siya sa binayaran namin. Ang binayaran namin sa tour na to is 1,500. All in na yun. Excluded na rin ang meals doon. So yun, nagkolong-kolong kami ng mga matagal kasi yung yung malayo siya from the jump off itself. So dito kami nagantay kasi sa isang kolong-kolong 4 lang, and we are group of 14. Now, eto na, and then when we were 5:31 there, ayan, 5:31 kami nag-start nung buo na kami. So, kasama ko na ito si Francis. Hi Francis, siya yung nag-aya sa akin dito. And nakita niya lang daw to sa Facebook, itong group na to. And first time naming sumama sa organizer na to. And I will definitely recommend. So, look out for Footprints Adventure sa Facebook. May Facebook page din sila. Nalagay ko sa description. And then, shout out sa mga nakasama ko noong April 13 sa bundok na to. Ang daming groups. And one of the challenges kapag aakyat ka sa isang bundok na maraming grupo is yung pahinga tsaka yung pila sa picture. Pero I will definitely recommend this bundok para sa mga beginners kasi napaka-chill na hike niya. Yun nga lang, ang mali lang na ginawa namin is that we hike this April at sobrang init niya. I think feel ko parang mga 45 to 50 degrees yung init dito kasi open trail siya. And na heads up pa naman kami na sobrang init, and then summer in the Philippines, of course, you can imagine. So magdala kayo ng mga pang sa init, like scarf or payong, tapos of course sunblock and proper hydration, guys. Tubig 2 liters minimum. Pero may mga may mga nagtitinda naman sa taas ng tubig, kaya lang medyo mahal na siya kasi nga nasa taas na siya ng bundok. So ayan, along the way may mga may mga pa-update ako ng time. So 5:41, tapos dito na namin naabutan yung sunrise. Pero late na kami neto, guys, kasi nung nasa kolong-kolong kami ng mga 5 AM, may nakikita na kaming papunta na ng summit. So, ang nire-recommend nila ng mga guides dito is that 3 AM pa lang dapat nagsisimula na kayong mag-hike para sa taas maanuhan nyo yung sunrise, maabutan nyo yung sunrise, and then hindi kayo maabutan ng sobrang pagkainit-init na araw. So, this is the picture that I show was in Bukidnon, and this is in Zambales. So ito yung tinatawag nilang Bukidnon vibes in Zambales. So kung wala kayong pang budget pa papuntang Bukidnon, dito muna kayo. Pero I highly recommend na pupunta kayo dito ng tag-ulan na season para makita nyo talaga yung Bukidnon vibes. Kasi sobrang ganda talaga sa Bukidnon. Been there twice at naakyat ko na rin yung Mount Colago. And this is somewhere may pagkapareho yung nila, yung vibe nila. Kaya ayan yung part na yan para siyang Mount Colago. Yan. Ang ganda. Search na rin sa sa mga vlogs ko. Meron akong videos ng vlog ng Mount Colago. We hiked that in November, so tag-ulan season din, kaya sobrang green ng mga grass. So I guess gusto ko tong balikan ng mga tag-ulan season, mga pa
September, October, November, mga ganyan. September to December. Yan ang itong gusto kong balikan. Ang Mariclem and then yung Kapigpiglatan. Kasi ang ganda din dun eh. So before this pala, inakyat namin yung Kapigpiglatan with Travelods. Ibang organizer naman. Ayan. So nandito na yung sinag ng araw. Okay, so that's sunrise and it's 6:17 in the morning. So 6:17 pa lang yan, pero kakaiba na yung init. Kasi nga, of course, summer in the Philippines is napaka-challenging na panahon. Ayan, may init siya. So, ang bundok na to has 4 peaks. Tapos, pang-5 na yung summit. So, every peak, may mga nagpipicture na na mga groups. So, ang natagalan lang kami kasi nga, syempre, pila-pila, tapos yung iba gusto pang mag-solo, tapos gusto mag-reels, mga ganon. Yun lang yung challenge. I'm not against that, pero kung nakikita nyo naman na sobrang haba na ng pila, wag yun ang tagalan, di ba, guys? Yun ang nagpapatagal sa atin eh. Yan. So, that's Frances sa likod ko. Hi B, thank you sa pag-aya sa akin dito. Na medyo pinagsisihan ko kasi hanggang ngayon maitim pa rin ako. I cannot. Magpapagod po. Ikaw, B. Nabudol lang po. Nabudol. May mga beginners kang na dito as in first time nila dito. Marami na rin po. May mga nakasama kang nag-back out? Wala pa. Okay. So first time namin mag-back out. Oh, yan yung isang sa mga guides namin, si Raven. So, sabi ni Raven, wala pa daw na bumaback out sa bundok na to. Kasi nga, napaka-chill lang na na bundok. May mga kasama kami sa hike na to na mga pure beginners. As in like, this is their mother mountain. So, pag sinabing mother mountain, yan yung unang-unang bundok na inakyat mo. And, buti nilang may ako. May foldable na turbo fan. Nakakatulong talaga siya kasi sobrang init. Look at that. 6-ish pa lang yan Wala pang alas 7, alas 8. Sobrang init na. Makikita mo talagang summer kasi yung bundok, yung grass is brown. So, imaginein mo na lang guys kung pupunta ka dito ng mga, yung grass is green. Ay, sobrang ganda siguro. Oh, look at that. Walang shade. Kaya dadala ka talaga ng payong mo. Dito muna ako sa may puno kasi sobrang sobrang init Tinanggal ko na yung jacket ko kasi mas umiinit pa yung parang ang init na nga. Kaya nasunog yung balikat ko. Yan, this is one of my favorite places spots. Ito din, ang ganda din ng spot na yan. Look at those mountains. Ang gaganda. Ayan, so ang protection ko lang nito is yung scarf. Nakalimutan ko yung payong. We were advised na magdala ng payong pero ewan ko, siguro sa pagmamadali ng pag-impake nun. Nakalimutan ko yung payong. So this is peak 3. Pangatlong peak na to. Dito muna kami nag-take 5, tapos nag-picture. And then pabunggahan sila ng mga drones. Ayan. Ganda. And thank you again, Frances, sa pagpapahiram mo ng iyong payong. I cannot. Salamat. Thank you for saving me. Kasi kapag siguro wala akong payong, na heat stroke na ako dito. Sobrang init. Na kung tatanungin niya ako kung uulit pa ba ako, of course. This is 100/10 na bundok para sa akin. Kung gusto mo lang mag-chill, tignan yung nature or maging malapit sa mga engkanto, dito kayo sa Mount Mariclem.
Tapos, itong payong na pala lang to is sponsored by my previous employer, na employer ngayon ni Francis. Ayan. Ang ganda. Ganda ng bundok. Nag-trending tong Mariglim eh. Nag-trending to before and then sa TikTok makikita mo may mga celebrities din na umaakyat dito. Time check, 8 a.m. Before na kami. Grabe init. Big 4 pa lang. Ayan, alas 8 na niyan, wala pa kami sa summit. Ang init na. Nag-stay kami dito ng matagal kasi maganda yung spot na to eh. Tapos yung mga kasama namin nasa summit na niyan. Tapos niradyo na kami. Kami na, asa na yung dalawa? Kasi magpa-picture kami doon, group pic doon sa summit. Ang daming groups. And if ever na isa kayo or nanonood kayo nito at isa kayo sa mga umakyat ng April 13, hi guys! Congrats sa mga kapag summit and nakatapos ng Mount Mariglim. Especially during the summer, grabe, hats off talaga sa inyo. Ayan na, nakikita ng ating sponsor ng payong. Grabe kasi walang masyadong lilim, pero sabi ng guide namin, nag-ano na daw sila dito, nagti-tree planting para may mga puno na sa mga susunod na taon. And thank you for doing that. Saludo po sa mga nangangalaga sa ating kalikasan, especially dito sa bundok. Nagti-tree planting na daw sila para hindi na ganito yung itsura next time. May marami na mga puno. Oh, look at how crowded the summit is. So dito na kami, siguro mga 15 minutes din kami nagantay. And then after the group pic, sabi ko, tama na please, utang na. Utang na loob, sobrang Okay, time init. check, 8:35. Pababa na po kami. Ayan siya. Ratratin daw ni Francis. Ayan, look at that. So ito, pababa na to ng river. So merong river 1 and then river 2. So pupuntahan muna daw namin yung river 1. And then sa river 1 kami magla-lunch. Yung lunch pala ay binayaran namin ng 200 pesos. Excluded siya sa binayaran namin kasi yung iba may baon sa amin eh. So you have a choice na magbaon or magpaluto. So before kami umakyat, may kinontak na yung guide namin na nagpaluto and ang ulam ay sinigang, adobo, tas tinola. So 200 pesos yung binayaran ko. Sinigang yon. Okay, thank you Raven for taking the shot. Gusto ko nang takbuhin pababa yung ilog kasi sobrang, alam mo yung ang lagkit mo, tapos ang init-init, gusto mo nang maglublob sa tubig, tas gusto mo ng coke, gusto mo ng mang-inasal, ang dami mong cravings pag nasa bundok ka, nare-realize mo yung mga simpleng bagay. Ayan. Tapos, pababa na kami niyan, 'di ba? Nandun sa may nakikita niyo may puno. May mga group na nakakumpol doon. May nagtitinda doon ng Coke and then ice cold na tubig. Of course, times 3 na yung presyo niya. Look at the mountains talaga. Zambales, you are differently beautiful. Iba yung ganda ng Zambales, iba din yung ganda ng Bukidnon. So kung pagsasabihin niyo ay Bukidnon vibes ang Zambales, I think it's fair na pag-ibahin natin sila kasi iba ang Zambales, iba din ang Bukidnon. And both are beautiful in a different way. Parang ganon ba? Kaya ang ganda. I cannot. So, what I can say is that this Mount Mariglim is good for beginners, pero hindi po siya pwede sa mga complainers, sa mga mareklamo, sa mga maarte. Please guys, namundok kayo at alam nyo kung ano ang i-expect nyo sa bundok. Kung aakyat lang naman kayo ng bundok na
Ay, nakakapagod. Ay, wala bang ano dito? Wala bang aircon? Wala bang zipline? Guys, huwag na kayong umakyat. Utang na loob. Niruruin nyo lang yung vibe kapag ganito. And please, stop it. Kasi we're here to appreciate nature. We're here to appreciate this beauty na kapag nag-complain lang kayo na nag-complain, nakaka-bad trip lang. So, look at that. Diba? Endure it while you can. Tapos, i-appreciate nyo yung Mother Nature. I-appreciate nyo yung mga nag-guide sa atin. Kasi ito yung, isa ito sa mga ano nila, one way of helping them. Diba? So, this part, ito na yung papunta sa ilog. And then, may mga lilim na dito. May lilim na may mga puno na. And I really appreciate this type. Kasi hindi na kayo magpapayong na sobrang init. I think tatlong retouch ako dito ng sunscreen. Kasi sobrang init. Tsaka, yung mga tattoo ko, mag-fade ka agad ang mga tattoos. Kasi kapag parating na sa nasa arawan, kaya sa mga may tattoos, hello guys, sunscreen lang ng sunscreen kapag nasa arawan, or if better yet, mag long sleeve, which is sobrang init din. And yung mga kasama namin dito, sa ibang group na to kasi nauna na kami ni Francis. yung kasama kasi namin is dito kami sumama sa Footprints Adventure. Si RJ kasi, yung core namin, hats off din kay RJ kasi sinamahan niya yung mga beginners namin kasama at hindi niya iniwanan. Like, alagang-alaga kayo ni RJ. So, habang nag-aantay kami sa kanila, sa aming huling group, dito muna kami ni Francis sa baba. Hindi ko na talaga matiis, tara na maglublob tayo sa ilog. So, set ko lang yung expectation nyo. Yung ilog dito since summer, hindi siya masyadong natawag doon, madaming tubig, and then marami din siyang lumot kasi nga summer. Tapos yung tubig niya hindi siya gaanong kalamig, hindi rin mainit, yung sakto lang. Ayan. So dito yung River 1. So sa River 1 kumain kami after neto, at hindi ko na videoan kasi gutom na kami. Ayan yung River 1. Bawal dito mag-dive guys kasi maano lang to mababaw. Pero dun sa River 2 na pupuntahan natin after this, doon pwedeng mag-dive and pwedeng mag-swim. So ayan, after ng swimming and then kumain, papunta na ulit kami ng River 2. River 2 is just like 10 to 15 minutes na lakad ulit. So, ayan, lakad ulit kami papuntang River 2. Ang maire-recommend ko pa lang, shoes is yung, kung yung sapatos na is madaling matuyo, okay lang yon. Pero, since may mga river crossing tayo, magdala kayo ng tsinelas kung gusto niyo magsapatos. Si Francis kasi naiwanan niya yung tsinelas sa van niya or yung hiking sandals. So, hiking sandals na pwede nyo mabasa or pwede kayong mag-river crossing. Ayan, yung mga kasama ko. And ang ganda ng bundok. I cannot. Mount Mariglem, ang ganda-ganda mo. Babalikan kita. Ganda siguro din itong balikan ng ng maulan. Yan. So, dito, pwede ka mag-dive. Pwede kang tumalon dyan. I think this is 10 feet or basta ganun, more than 7 feet sabi sa amin ng guide. Kaya kung hindi ka marunong lumangoy, huwag na. Nood-nood ka na lang. Doon na lang kami sa tumambay sa may mababaw. Doon kami nagpa-picture. Diba? Ang ganda. May mga nagtitinda din ng tubig dyan, banda, tsaka mga mangga, pagkain. Yan. So, siguro nagstay din kami ng mga 30 minutes dito kasi naligo yung ibang mga kasama ko.
And then, after that, balik na ulit sa may jump off. Circuit trail pala to guys hindi to back trail. Inikot namin yung paanan ng bundok kasi nga dito sa may river. Tapos, ang tawag pala sa river na to is Agbubutilya River. na ano na. Nabulol na. So, Agbubutilya River kasi daw sabi ni Kuya, kapag tiningnan mo daw sa ilalim, parang mukhang bote yung mga bato doon sa ilalim. So, ayan. So, this is a part na ng bundok sa paanan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo ng magtampisaw, kayo hiking sandals. At dito na nag-aantay ang mga kolong-kolong. So again, 100 pesos ulit ang babayaran mo dito sa kolong-kolong. Yan yung guide namin, and that's Francis. So yung gastos ko siguro dito is 1.5 sa tour, 200 sa lunch, 100, 200, 1.9. Then 50 pesos sa So parang 2K na rin, 2,000 sa ang nagastos ko sa trail na to. Wala pa yung pamasahe papunta at pauwi. Yes po. Ayan, hi sa mga kolong-kolong drivers natin. Thank you po sa inyo. Pang picture, mag-hi ka na lang, sir. Hello po. Welcome to my vlog. Ay. Yes, ganun naman. Welcome to my vlog. Hello po, ma'am. Welcome to my guys. Ingat po kayo, ma'am. Thank you po. Bye-bye. Grabe, sunog na sunog ako dito talaga. Okay, so sa kolong-kolong, 4 ang pwedeng isakay. Dito sa amin may Dalawa wifi. sa harap, dalawa sa likod. Tapos yung guide namin, yung coordinates are nandun. Sorry. Hindi ko po siya iniwan. Hindi ko siya iniwanan Kasi nung nakaraan, iniwanan talaga niya. Kasi tinakbo niya pa ba yung sa Mount Patulok. Yung ano mo, Orga? Medyo malayo din yung yung agwat ng from jump off papunta dun sa Tapos inimbik na lang din siya kasi para makulo yung sa buwan. paanan ng bundok, kaya nire-recommend talaga nila ng magpori-pori. Kasi kung lalakarin mo to, siguro 1 oras pa. 1 oras mahigit. Ocular pura nga. Medyo challenging lang yung yung sakay kasi nga itong daanan is maalikabok and then mabato. Ayan. Pag may nakasalubong, hirap kami. Sana maayos itong daan na to. Since marami naman sigurong nag-hike dito every weekend, sana maayos nila. Sa daanan namin yung mga taniman ng mangga. Zambales is also known for their sweet mangoes. Pero yung pinakamatamis daw talaga nasa Limaras. But before Limaras, Zambales ang may record ng pinakamatamis na mangga sa Pilipinas. I guess sa buong mundo. Tapos nakuha na lang ng Limaras. Ganda ng ng landscape dito. Sobrang ganda. Kaya lang ang init kasi. Ganda siguro pag maraming puno na nakatanim. And along the way, may mga sumakay na mga bata. May mga bitbit silang mangga. Hindi ko lang na nahingian ng mangga. So, ayun pala. So, after namin is ibaba kami sa may jump off dun sa pinagparadahan ng van, may mga CR na doon na pwede kang mag-wash up. So, ang bayad doon is 50 pesos. 2 timba ng tubig yung bibili sa akin. Ayan yung mga bata. Yan, doon kayo mag-wash up. And then, after wash up, balik na kami ng Manila.
Nakauwi siguro ako neto, ano na yung mga 9 p.m. Kasi 7 p.m. nasa, ano na kami, nasa SM, nasa Greenfield. So, ito yung van. Artista van pala yung sinakyan namin, kaya malaki, spacious. Tapos may TV pa kami sa loob, diba? Tapos, dumaan kami sa isang stopover para bumili ng mga ganito. Yan. And that's it, guys. Thank you for watching. And again, Footprints Adventures or RJ. Thank you po. Ayan kami, yung mga pictures, group pictures. Hi guys sa mga nakasama ko. Shout out sa inyo. And see you next ahon. Mag-ingat po kayo parate. To God be all the glory. Bye guys.